Virgo, welcome dito sa first week of April reading mo. Maraming salamat Virgo kung like and nanonood ng mga readings natin. Sa mga baguhan dito, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, yung mga nag-subscribe sa ating Facebook page, at yung mga nag-a-avail ng mga personal reading services natin, lalong-lalo na doon sa mga suki natin. Ayan. Diretso lang po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung balak nyo mag-inquire, mag-book about personal reading services. Tignan na natin ano yung energies ngayong first week ng April para sa'yo, Virgo. Trust the great mystery. Trust in divine detours. Uy, puro may kinalaman sa trust and faith. Faith in the divine, in the unknown. Divine detours. Ibig sabihin may mga sitwasyon na pwedeng may mga pangyayari na ine-expect mo ganito dapat yung magiging outcome pero iba yung nangyayari. Pwedeng mga blessings in disguise ito, Virgo. Or parang inire-redirect ka, parang ayan nga detour, pwedeng maiiba yung maiiba yung daanan na gagawin mo, instead na ito yung path mo or direction mo, pwedeng may mga changes. And ito ay epekto ng divine, no? Na kailangan i-trust mo itong great mystery. May mga bagay na pwedeng hindi magwo-work sa iyo. Or may mga situation na kailangan mong mag-back out or ibahin yung approach mo or ipagpaliban sa ibang panahon, no? Pero kung ano man itong mga detours na to, kung nagkakaroon man ng mga changes dito, is i-trust mo lang yun. Yun yung process ng divine sa ngayon, na parang iniiba nila yung may mga pagbabago na nagaganap ngayong first week of April sa iyo na kailangan magtiwala ka lang na ito ay para for the better, no? Kung ano man yung mga pagbabago na ma-encounter mo, kung meron mang mga times na parang may kailangan mong tumigil dun sa, kung may mga postponement man, delay or pagbabago ng sitwasyon, trust mo lang, kasi ito ay, kumbaga, trust the divine timing and detour na nangyayari sa ngayong first week of April. Kasi ito ay nire-redirect ka niya doon sa tamang sa kung saan ka dapat, no? Kung may mga nag-close man ng opportunity sa'yo, baka talagang para yan sa ikabubuti mo, baka talagang hindi para sa'yo yan, baka yun na nga, pwedeng meron kasing mga nakalaan na mas better para sa iyo. Kaya nagkakaroon ng mga detour, ng mga changes, or may mga yung mga closed doors, no? Parang nagko-close yung ibang path sa iyo para mag-open ng ibang path na mas nararapat para sa iyo. Ayan. Yun. Hirap ko explain, no? Basta ang sinasabi dito ay trust mo lang itong great mystery. Mukhang may mga misteryong magaganap. May mga detours or changes dito, may mga pagbabago na hindi mo ine-expect, pero ito ay magbubukas sa iyo ng mga ng panibagong opportunity.
No, kumbaga nire-redirect ka kasi baka talagang hindi ito para sa iyo or meron darating na mas maganda para sa iyo, yung talagang para sa iyo. Trust mo lang yung mga detour na yan and mga mysteries na yan. Time to heal. So, hindi ko alam, pangalawa ka na yata naka-receive nito, pangatlo. Pangatlo ka na nga yata. Oh. May mga dapat kang i-shed snake no? So, parang may mga dapat ka nang bitiwan dito. Kumbaga parang snake na nagpapalit ng balat. Kailangan mo ng parang death card na kailangan mong tanggapin yung transformation na yan. Kailangan mo ng healing. Pero acceptance mo nang kailangan dito, Virgo, bago mo magagawa yan. No? Acceptance, and then dun mo palang masished yung dapat mong ished dito. Sa snake spirit na ito. Kumbaga parang nagtatanggal ng lumang kaliskis. Mapapalitan niya ng bago Parang ito rin yun, yung detour. Kasi parang merong something na nag-end dito or nag-close sa iyo. Tapos parang dinidetour, binibigyan ka ni universe ng detour, ng ibang way instead na yung daanan na yan. So, huwag mo na ipilit yan. Nire-redirect ka na, kumbaga parang nagkaroon ng ibang ruta. No? Kaya nga may pagbabago kanina yung binabanggit ko. At yun yung magiging path mo to healing. Surrender yan. Total surrender yung kailangan mo dito para mag-heal ka. Meron talagang mga bagay dito na hindi para sa iyo or hindi ka nararapat magpatuloy doon. Kaya nagkaroon ng detour, kaya siguro sinarahan para sa ibang way ka dadaan. Pwedeng inilalayo talaga sa iyo yun kasi pwedeng ikakapahamak mo yun or talagang hindi para sa iyo or pwedeng merong mas maganda, better na naghihintay para sa iyo. Pero kailangan mo muna ng healing. Kailangan mo muna acceptance and i-release. Tanggalin na yung mga dapat tanggalin ngayong first week ng April. Siguro ngayong April, yung iba, magkakaroon kayo ng time na gawin yan sa sarili ninyo. Baka ito na yung opportunity ninyo ngayong first week, Virgo, na magawa yung mga yan. O diba may pagbabago talaga meron kang Wheel of Fortune, no? Magtiwala ka lang. I-surrender mo yung mga dapat mong i-surrender, Virgo. Surrender the need to control. Kasi mukhang hindi mo makokontrol to May divine intervention na binabanggit dito, kaya nga may mga detour. So, the more na nire-resist mo yan, yung pagbabago na yan o yung mga detour na yan, the more lang na hindi ka mag-heal or hindi mag-i-improve yung situation mo or madidelay lang lalo. No, madidelay. May mga madidelay lang lalo dito sa kaka-resist mo kung pinipigilan mo itong mga changes na ito itong mga detour na ito. Ayan it's time to move on Virgo 5 of Cups. Huwag ka na mag-dwell doon, wala na yun, tapos na yun. Move forward ka na. Bitiwan mo na yan. Yun yung sinasabi ng snake spirit Kaya may isi-shed ka dito. May magtatanggal nga ng kaliskis Kailangan na ng pagbabago. Yan Hanggang ngayon kasi, pwedeng hirap ka pa rin makausad. Hirap ka pa rin natanggapin. No? Yung kabiguan na yan. Parang kabiguan Kasi 5 of Cups. Parang siyang kabiguan. Kung ano naman ito nangyari na yan sa'yo. Kasi may pagbabago naghihintay sa'yo dito, Wheel of Fortune,
O meron ka pa ditong ano, Knight of Pentacles. So, pwedeng ikaw to, kasi earth sign or another earth sign. Pwedeng kapareho mong Virgo or Taurus, Capricorn, no? Meron ano, basta na natanggap mo na to, ang pinakamahirap lang talaga dito tanggapin. Pero sa nakikita ko nga, mukhang wala na talaga yan. Kailangan mo na siyang tanggapin dahil hindi na babalik, no? Or nakafocus ka na lang doon sa tapos na. Hindi naman na yan, kumbaga wala ka na rin namang magagawa, tapos na siya eh. Hindi na nga babalik eh. Yun nga yung 5 of Cups, no? Yung mga natumbang cup yan eh. Mas nagpo-focus ka kasi doon sa ano, sa wala na, kaysa doon sa dapat mong pagtuunan ngayon ng attention, which is yung present. Mas nakafocus ka doon sa past, doon sa regret, doon sa pagkawala, or doon sa failure, kung ano man yung tinutukoy dyan. Instead na makabangon ka with the 2 of Cups na nasa likod mo. Mas fixated ka doon sa losses eh, kaysa doon sa chances mo sa likod eh. Ayun o. Kasi dito, mas marami yung cup na natumba. So, mas marami yung loss. Pero, meron siya 2 cup sa likod. Yung chances mo yun. Ito, wala na to eh. 3 of Cups. Pero parang doon ka pa rin fixated doon sa wala na. Doon sa tapos na. Doon sa imposible na. No? Let go mo na yan. Yan yung nagpapastuck sa'yo dito. Para ma-achieve mo yung 100% healing. At meron mga darating sa yung pagbabago, maliwanag yan. Ito yung binabanggit ko kaninang may pagbabago eh. Kailangan lang dito talaga yung iyong paniniwala na isusurrender mo sa divine yung mga bagay na talagang hindi mo na makokontrol. Ayan o, naging stagnant ka with the Knight of Pentacles eh. Ang bagal nung ano, parang hindi ka na nakagalaw dyan. Ayan o. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yan, 9 of Swords. Parang wala ka kasing katahimikan, Virgo. Kung hindi mo isi-shed yung dapat mong i-shed dito. So, tanggalin yung dapat tanggalin. Let go yung dapat i-let go. Ayan o. Yan yung nagpapatorture sa'yo sa 9 of Swords mo eh. O. Wala kang wala kang katahimikan dahil dyan. Dahil nga, hindi mo ma-let go. Okay? So, yun ang susi. Hanggat hindi mo na i-let go yan, mananatili ka sa ganyang state na ikaw ay, walang pahingang isip, walang katahimikan, walang healing. Trust mo yung divine, kung ano man yung mga, may nangyayari yan for a reason. Bakit ka nila inilalayo dyan? Bakit iniba nila yung direksyon ng buhay mo? May reason yan. Ibig sabihin, may mas mabuti na nakalaan para sa'yo. Pagdating naman sa love life mo, ex-lover yan eh. Ex-lover talaga eh. Parang love life mo yung tinutukoy dito. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ba matanggap yan, Virgo? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ma-let go? Kasi mukhang kailangan na. May naghihintay sa yung happiness dito with the Wheel of Fortune. Mga pagbabago. Mangyayari lang yan kung i-let go mo yung dapat mong i-let go dito sa 5 of Cups at saka dito sa ex-jowa. Yung mga bagay sa past, dapat doon na yun sa past manatili. Huwag na nating balik-balikan. Past na nga eh. Diba? Focus tayo dito sa present at sa future. Yung mga paparating. Kasi ayan may maganda naghihintay sa'yo. Happiness, bliss. Pagdating sa love life mo,
Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa yan yung katapusan. Kasi ito yung energy ng Five of Cups mo na parang nag-end na lang lahat doon. Hindi. Meron darating sa iyo maganda. Mas maganda. Okay? Ayan no, romance. Hindi ko lang alam kung earth sign. Kasi earth sign yung nandito eh. Pero possible na kapareho mo earth sign. Taurus, Virgo, or Capricorn. Ayan, romance paparating sa iyo kasama ng mga changes na yan na magaganda. Closing message for you. Ay, baliktad. Take note of intuitive messages. So, pwedeng may mga hunches or yung intuition mo na may sinasabi sa iyo, pakiramdaman mong mabuti. Kasi pwedeng may mga messages na i-channel sa iyo. May marireceive kang mga mga mensahe. Or pwedeng ikaw, malakas yung intuition mo telling you na may ganito, ganyan. No? So, magtiwala ka dito sa iyong intuition. Kung ano man itong mga messages na nare-receive mo, pag nananaginip ka, kung meron man, or yung mga feelings mo, kahit hindi sa panaginip, kahit sa waking hours, no? So, pwedeng may mga mensahe sa kakaibang way paano mo marireceive, pero pwedeng yung dadaan siya sa intuition mo. Okay? Sa mga kutob-kutob or nararamdaman. Take care and God bless, Virgo.